Isa lamang ang mga ito sa maraming produktong gawa sa goma. Ang mga materialis na ginagamit dito ay galing sa dagta ng isang punong kahoy na matatagpuan din naman sa Pilipinas, ang rubber tree. So lahat ng kagamitan nangyari sa goma, galing po yan sa punong ito, rubber tree. Marami ang nagtanim ng rubber dahil na rin sa ganda ng presyo at sa low maintenance na katangian nito. Dahilan na rin para tumaas ang supply at bumaba ang demand dahil sa mga kaguluhang nagaganap sa mga bansang nangangailangan nito. Dahil sa kasagsagan ng pagbaba ng presyo ng rubber, yung iba, so mas ginusto nila na putulin na lang, gawing uling, iba naman, binibenta bilang panggatong. Ang mga dating taniman ng rubber tree ay tinamnan na lang ng kalamansi at ang iba naman tinamnan ng palm oil. Sa pagkonti ng supply ng rubber sa market, naging dahilan ito upang tumaas ang presyo ng rubber mula sa 14 pesos hanggang sa 30 to 38 pesos. Kapag nabalatan na, papahinga lang siya ng mga ilang buwan, babalik siya ulit dun sa normal na balat, kakapal ulit. Yun nga lang, iniiwasan na sa pag-tapping, huwag matamaan yung matigas na bahagi kasi pag natamaan, nagiging teklat siya na katulad nito. Ito na yung naipon na latex o yung rubber mula dun sa dagta, so nanigas na siya. Ang nakinabang sa bahagyang pagtaas ng presyo ay ang mga magsasakang matyagang nag-antay sa pagtaas nito. Ito ang punong naging kaagapay na sa hirap at minsan nang nagtawid sa maraming pangarap, ang rubber tree.